Hi guys! Welcome again to my vlog. So, for today's video, gagawa tayo ng labi or lips, no? As you can see, dalawang illustration ng meron ako. Yung isa, wala siya talaga actually reference. Never ako nagtumingin sa internet. Then the second one, yung nasa baba, meron siyang reference dun sa Pinterest, no? Ginaya ko yung guide doon, tapos tinesting ko kung magagaya ko. So far goods na ako sa drawing ko kahit papaano. Sabi ko merong improvement, nababalik ko na yung dating diskarte ng pagdodrawing. So sa ngayon gusto ko pa siyang i-maximize or i-enhance yung pagdodrawing ko. Kasi nga minsan naboboard na ako, feeling ko paulit-ulit na lang yung ginagawa ko araw-araw. So based dun sa reference, no, gagawa ka muna ng tatlong circle. Going back to basic, kailangan medyo light lang muna yung lines natin. Tapos para meron tayong outline na susundan pag gusto na natin siyang kapalan. As you can see, ewan ko lang kung medyo malabo sa paningin ninyo, pero sa akin goods na yung video. And hoping na sana makabili ko ng bagong cellphone para medyo maganda-ganda naman yung aking video quality. Isa pa palang tina-target ko is yung ring light. Yung ring light na maganda yung quality kasi nakabili ko sa Orange App or Shopee. Ilang months ko lang siya nagamit, tapos natumba, tapos ayun, wala na agad, sayang lang yung pera. Isa sa mga napanood ko before, sabi niya huwag ka matakot magkamali, no? So kapag nagdo-drawing ka, tuloy-tuloy mo lang kasi trust the process. Hindi talaga lahat sila nagsisimula sa napakahusay or napakagaling mag-drawing. Sa akin nga sabi ko kahit hindi maganda yung drawing ko, at least nakikita ko na improve ko. Tapos babalikan ko yung video na to kapag tingin ko napakahusay ko na or meron nang umahanga sa akin kahit paano or nakaka-appreciates ng mga drawing ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagdo-drawing is talaga I am a Muppet teachers, no? So gusto ko matutunan yung matutunan ng mga bata sa akin yung pagdo-drawing or di naman kaya mag-improve sila sa paraan ko ng pagtuturo ng arts kasi alam ko talaga kailangan ko din i-improve yun para mas magaan ang pagtuturo ko ng arts at para mas maging effective akong Muppet teacher. By the way guys, yung batang umiiyak at saka yung nag-A, anak ko yun, no? Pasensyahan nyo na kung maingay yung background music or background or voice over or whatsoever. So soon, magkakaroon din tayo ng sariling kwarto para makapag voice record para mas maganda yung quality na mapanood nyo. But please don't forget to like and subscribe sa my YouTube channel. Mag-leave ka ng comment or any suggestions na gusto mong gagawin natin ng tutorial or kahit anong video content na related sa arts. So alam ko sa sarili ko maraming mga nag-YouTube or nanonood sa YouTube na hindi nila tinatapos yung video. So sana tapusin nyo hanggang dulo para makatulong kayo sa akin kahit papano. And the second one is pwede kayong magbigay ng feedback or comments and positive criticism for my improvement, no? No one is perfect, sabi nga nila. Sa totoo lang habang pinapanood ko to, natatawa din ako sa itsura. Sabi ko kung gano'n, labi ba to or lips ba to? Parang magmukha na siyang mani. O alam niyo yung pili na, yung mani na nilalaga, gano'n. Sabi ko sa asawa ko, mukha ba siyang labi? So sabi niya, oo, parang labi mo nagka-crack. Tawa, tuloy ako ng tawa. Ewan ko, ako lang ba? Kapag nagdo-drawing ako, feeling ko nababawasan yung stress and anxiety ko or yung mga iniisip kong problema sa buhay, katulad ng bills, no? Tapos feeling ko nababawasan siya, nare-relax yung utak ko, parang nagre-restart, kumbaga parang computer, ganun. So itong pag-drawing ko, double standard siya, no? Pwede ka na mag-improve yung skills ko and at the same time mapapakanabangan ko at ng estudyante ko. And then the other part is nababawasan yung stress level ng katawan ko. Hindi na ako ganun ka-stress na kapag focus ako dahil sa pagdo-drawing. Tapos pag na-appreciate ko yung drawing ko, kahit ako lang mag-isa nakakita ng drawing ko, happy na ako dun sa output. Plus, kapag napuri pa ng ibang tao. Isa sa mga dahilan kung ba't ako nagdo-drawing, alam mo yung drawing kasi, sa totoo lang, pwede mo siyang burahin, ano? Yung pag nagkamali ka, oops, tingin mo mas maganda to, erase natin. Tapos pag tingin mo mas maganda pa isang idea na to, ay i-blend natin yung ibang shades, no?
mas maganda yung stroke na ganito. Kaya as you can see, dalawa yung ginawa kong labi or lips. Kasi sabi ko, try nga natin ng ibang shades naman or ibang highlights. Tapos kung mapapansin nyo, tinatry ko yung cross-hatching technique, shading technique or whatsoever na technique na yun. Tapos bura, tapos shade. So, tinitingnan ko yung angulo na kung saan mas maganda sa paningin ko. In my own perspectives lang naman to. Tapos, pwede kayo mag-criticize ulit. No? Sa tingin nyo kung ano yung mali ko at yung tama ko. Para sa susunod, ma-correct ko na po. Ano palang gusto kong bilhin sa Shopee or Orange app, yung yung marker ba yun? Parang highlighter. Kasi ang dami ko nakikita nun sa TikTok at sa Instagram, even YouTube. Plus, yung, tawag doon, ano ba yung sa eraser, yung nabubura, eraser na nabubura. Yung nasi-shape mo, needed eraser ba yun or whatsoever. Comment nyo nga. So, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye-bye!